ang arrest proceedings ng ICC. Makinig kayo really, itong international law. Okay. Ano? Ito, papabasa ko sa inyo. Article 59. Ito ang arrest proceedings ng custodial state. Ito ang batas. In really, itong international law. Makinig katanda. Article 59 ng ICC. Meron pong procedure of arresting an accused. Okay, meron. Batas ito na. Let's work under the condition na nasa jurisdiction tayo ng ICC. Kaya wala tayo sa jurisdiction, edi lalong mas mali yung pagkakaresto nila. So, assuming for the sake of argument na ang Pilipinas ay under sa jurisdiction ng ICC, meron pong arrest proceedings ang ICC. Ano ito? Nandito ito sa Rome Statute and really, magbasa ka! Magbasa kayo, PNP, magbasa kayo! Bong-bong, wag puro singhot. Article 59 ng Rome Statute. Anong sinabi ng Article 59.1. Ito ang procedure, procedure. A state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question. Ano ibig sabihin yan? Pag naka-receive ka, arrestin mo kagad. Correct. Sabihin natin, correct yung ginawa nila. Inaresto nila. Nakatanggap sila ng warrant of arrest. Inaresto nila. Pero may next step, mga friends. May next step pag inaresto mo. Ano ang step 2? Step 2. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine in accordance with the law of the state that 1. A. Warrant applies to the person. 2. The person has been arrested in accordance with the proper process. And C. The person's right have been respected. Step 2 pa lang tayo. Anong sabi nito? Tatagalogin ko. Pag ikaw ay inaresto, anong dapat ang gagawin sa'yo ng arresting officer? Dadalin ka sa harapan ng competent judicial authority. Ibig sabihin, si Digong dapat dinala saan? Sa hukuman ng Pilipinas. Sa harapan ng hukuman ng Pilipinas. Pero anong ginawa nila? Saan nila dinala si Digong? Sa Villamor Air Base. Kailan naman naging korte ang Villamor Air Base? Napakalinaw dito, mga engot kayo. ICC law ito ang ICC procedure. Ito yung pinagmamalaki ninyo, violate nyo yung law. Number 1 violation, hindi nyo dinala si Digong sa harapan ng competent judicial authority. Yung competent judicial authority na yun, which is ang ating korte, dapat ididetermina ng competent judicial authority ng Pilipinas na 1, na ang warrant ay nag-a-apply kay Duterte, and number 2, na yung naaresto si Duterte has been accordance with the proper process. Was it proper process? Hindi mo nga dinala sa harapan ng competent judicial authority. Torres, tanga ka! Ikaw ang may kasalanan nito. Ignorance of the law. What? Excuses no one. Nasa batas ng ICC, Torres, Bongbong Marcos, na pag inaresto mo, may inaresto ka na may warrant of arrest from the ICC, dadalhin mo yung inaresto mo dapat sa harapan ng competent judicial authority sa bansa mo. Yaan ang nasa batas ng ICC. You violated it. You violated it. Okay. Di ba? Violated na. Kita niyong lahat, saan dinala si Digong? Dinala ba si Digong sa harapan ng competent judicial authority? No! Kitang-kita niyong lahat, siya dinala sa Villamor Air Base. Hindi ba? Villamor Air Base. Villamor Air Base is not a competent judicial authority. The AFP, na yun ang pugad ng AFP, Villamor Air Base is not a competent judicial authority. Torres is not a competent judicial authority.
Sino lang ang competent judicial authority sa Pilipinas? Nasaan ang judicial power sa Pilipinas? Nasa Supreme Court and the courts. Dinala ba nila sa kahit anong korte sa Pilipinas si Duterte? No. So they violated ICC rules. Already. Doon pa lang. They violated procedures. At alam to ng mga lawyers, if you violated a procedure, anong mangyayari sa kaso? Diba? If things are fair, anong mangyayari? Tanungin nyo sa mga lawyers. Tanungin ninyo sa mga law din. Kung sinabi kong sila na sasabihin nila hindi madi-dismiss, you are not acting on jurisprudence.